Good evening na mga kababayan mong sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa Stamford Executive Residences. Madali lang po Diyan yan sa may Florence Way, Western Bicota, Taguig. At dadalhin po natin yan sa may Uptown Mall, sa may BGC 11th Avenue. BGC po yan, 11th Avenue, Bonifacio Global City, BGC Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay ha? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area, ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Maraming salamat, EVP. Inanunsyo ni Public Works Secretary Vince Dizon na may halos 2,000 bakanteng posisyon sa Kabawaran at unahin nilang i-promote sa mga taga-DPWA para mapuna ng ilang posisyon. Samantala, nagharap sa budget hearing sa Senado si Dizon at ilang senador na dawit sa issue ng Salpugong Project. Sa Papagong, RG Cruz. Pinagtulong na sila ng Concord o Pagkakala si Public Works Secretary Dizon sa budget hearing at ipinabalik sa Senado. May mensahe si Moki Dizon na dati niya nakasama sa Administrasyong Duterte. Speak the truth only and do not rely on any speech with their ego. Kung wala kang Pilipino o pinipili, kasuha niyo po at pakulong agad yung mga totoo. Good evening. Pesos na halaga ng mga proyekto sa gobyerno. Well, that's agad ang activities of activities of Commissioner may kaugnayan sa Malacanang Flood Control Project. I was told that the civilian bayan is now trying to practice all rules of procedure, probably for continuous bayan, as we said. I requested that already from the starting last week. Every kahon, we will ask for them to not like this property. Una ng pinagi ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa budget deliberation ng Kamara na paiigilin sa loob ng 120 days ang paglilitis ng sandigan bayan sa mga kasong may kinalaman sa korupsyon. Binigyan din ng ombudsman na mahalagang mapabilis ang proseso ng pagsasauli ng mga nakumimban na pondo ng bayan. Pero sabi ni Remulla, makikipag-usap pa sila sa Korte Suprema at sandigan bayan tungkol sa posibleng strategiya rito. Cassandra Sabonga, ABS-CBN News. Susunod, mga super hindi kontento sa kakarampot na rollback sa diesel. At sa Polsa Baguio, butika sa Coronadal City, nilooban ng 2 lalaki. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa TCNN.
bahala sa sistema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambatubo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa labuti. Tinutunaw at pinalala pa sa sistema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mom. Camille Gracia Paupo, the Flemex for Flemex. Ang batang labuti, Flemex! Agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang labuti, Flemex! Ang oras alas 7:30 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at lemang nakabara. Ang batang labuti, Flemex! Bangko Sentral ng Pilipinas nakapagtalaga ng mahigit o nakalikom ng mahigit $80 million na balance of payment surplus nitong Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Nakapagtala ng $52 million na balance of payment surplus ang Pilipinas nitong September 2025. Mas mababa ito kumpara sa $3.5 billion na tala sa kaparehong buwan noong 2024 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bunga ito ng isma mula sa investment abroad at net foreign currency deposit ng mamahalaan sa Bangko Sentral dahil dito bumaba ang kabuang balance of payment deficit ng bansa mula $5.4 billion sa unang 8 buwan ng taon tungo sa $5.3 billion sa pagtatapos ng September. Batay sa datos na nagiging hamon sa ekonomiya, ang trade input deficit, ngunit napupulat ko ang malakas na remittances mula sa mga overseas loans, trade in service at foreign investment. Samantala, tumaas din ang gross international reserve ng bansa sa $109.1 billion mula sa $107.1 billion noong Agosto. Ang CIR na binubuo ng Foreign Exchange and Securities Advocate Reserve ay nagsisising panangga ng bansa laban sa krisis ng ekonomiya at pagbabago ng foreign market. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon at CGMS. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. At yan ang balita, manatiling nakatutok sa DCMM Radyo Patrol sa Istresa at DCMM Teleradio. Ako si Amy S. Tareja. May nangyari, nakareport agad sa DCMM sa Istresa. Hanap mo ba'y kwentuhan all night? Yung nakikinig ka, sasamahang lumuha at tumawa. Tara na sa Kwento Night, Kwento Night, Kwento Night. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DCMM Radio Patrol sa Istreta at DCMM Teleradio. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. Ngayong gabi sa Kwento Night, Kwento Night. Wala kayo mabuhay doon nang wala akong anak. Hindi na ako pwedeng magbuntis. Kaya, nang makita kong iniwan mo yung sanggol, kinuha ko siya. Ano, pinalaki ko, inalagaan, minahal. When I die, at DCMM. Napapanood natin yung tunay na balita. Sa lahat, walang fake. Sa balita, DCMM, Radyo Patrol sa Istresa. Una sa balita, Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DCMM Radio Patrol sa Istresa. TV Patrol sa DCMM at DCMM Teleradio. Do ko ni ubog ko. Do sa garak na ano. Madaling araw.
Kita po sa CCTV ang pagbabago ng nakikita niya ng isang suspect. Ngayon kaya paniniro niya ang refrigerator at Gawa ko sa driver ay ang ising. isa pang kawalan. Dahil galing din ang kabutas sa Sana pag ulit mo pa sa Google. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna at pansamantala po at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na masyal. Paano po?